Mabuhay mga kumare! Welcome to The Secret Lounge where we will get to know your favorite beauty queens and pageant kings. As in, we will talk about everything. This is your Maring Mary Jean. Relax ka lang dyan dahil today, sagot ko ang tsaka! MH05, Jovi Bequillo. Ayan mga kumare, let's welcome our guest for today, ang ating Man-Hot Star, first Man-Hot Star International from the Philippines, Jovi Bequillo! Yes! Thank you for having me here. And thank you so much for visiting the Secret Lounge. At alam kong naka-base ka sa Thailand Thailand, for... yes po. Musta naman? So I've been staying 1 year in Thailand for 1 year Diba? until December. So, Until December, mag-1 year ka? Yes po. Kamusta? Ang dami bang difference? Adjustments? Adjustment, oo. Lalo na nung first month ko sa Thailand. Kumbaga, una, may language barrier kami. Oo nga, no? Hirap Kasi, din yun. oo. Pati mga karatula, ang bilis mawala. Kasi hindi mo naiintindihan lahat kung nasan ka na. So kapag magko-communicate kami, I use Google Translate, tapos papakita ko lang yung photo. Right. Ganun Mas na. mabilis. Pero the food, the best. The best. Oo. Pero handa ka na ba sa mga checka natin today? Handa na. Okay, let's do this! From the Department of Agrarian Reform to pageantry. Grabe yun ha. Anong checka ng 360-degree shift na yan? Actually, wala na talaga ako sa pageant industry. So parang graduate na ako, ayoko na sumali. And yung fiancé ko is, hindi niya pa kasi ako nami-meet na mag-pageant before. So parang may nakita siyang advertisement Oo. sa Bicol, kasi Bicol ako based na may pageant for Misters of Pilipinas Bicolandia. So parang gusto niya makita mag-pageant for one last time. So para sa kanya dapat lang talaga Para to? sa kanya lang. Oo. Eh until na, yun, during the coronation night, nanalo tayo sa First Prince. Tapos, in-invite tayo ng, hindi ko alam kung sino mananalo doon. Ilalaban As a national. first runner-up, first prince. First prince, first Oo. runner-up. So, hindi ko in-expect na, Na may competition ka pa. I mean national. So, Oo. parang, no choice ako. Di ba? Ano, Hindi. no choice ka pa nito? Grabe, Pero- no? It's a wonderful experience din talaga. Para mapakita ko one last time yung talent ko. Tsaka yung hilig ko before sa kanya. Baka bigla nagsisi si fiancé. Hindi naman. Napalis ka pa tuloy ng 1 year. No, napalayo ka pa sa kanya. During Misters of Filipinas 2022, you are the front runner, but you ended up not getting the top crown. Yung totoo, nag-expect ka ba at na-hurt ka na hindi ka nanalo? Hindi talaga. Kasi dalawa yung ini-aim kong title sa Misters of Filipinas, which is yung Man of the World, yung pinaka-title, and yung Man of Star International, which is yung title ko ngayon. Ah, talagang inaaya mo na to. Yeah, dalawa pero sila. hindi mo in-expect at the same time na ikaw. Hindi talaga. So ano hindi. nangyari? Bakit biglang may pageant ka? Nung tinawag ako sa Man of Star International, Oo. tapos hindi ko alam, yung pageant na pala is this coming October. So okay. after a month, pageant na May namin competition ka pageant. na. And then nanalo ka pa agad So ako yung unang pinalabas to compete to internationally. compete. Yeah. Paano yung preparations mo nun? Hindi naman... Kung sa mga Misters of 1 Pilipinas, month? stricto, Oo. mas dinoble ko yung stricto ko ngayon. Sa diet, sa workout. Yung dedication mo Yung sa dedication preparation talaga mo, no? Oo. And then, when you competed in Thailand for Man-Hot Star International, ikaw ang kauna-unahang nanalo, not just
from the Philippines, di ba? But for the franchise ng competition itself. How was it so far? Kamusta naman yung reign mo? Noong una, very overwhelmed talaga eh. Kasi hindi ko in-expect na ako yung mananalo out of like 30 candidates from all over the world. Yep. Tapos ako yung pinili na maging kauna-unahang Man at Star International. So parang very blessed talaga. And yun nga, from first pageant ko sa Bicol at sa nationals and international, parang nagkatuloy-tuloy ba? Parang the stars align. So yun. It was really meant for you, no? Ano naman yung mga habang nandun ka for a year, ano yung mga ginawa mo sa Thailand? For a year. So una, more on interview sa mga media sa Thailand. So kahit hindi kami nagkakaintindihan, I use English na lang. Oo. Tapos may translator Bahala na sila. Yeah, bahala na sila makinig. Bahala na sila maunawa. Intindihin nyo yan. Yeah. Ginusto niya, pinili niya ako. Ang galing, no? Yeah. Ang saya. Pero mahirap din kasi parang wala Yeah. kang naiintindihan, Mahirap di talaga, ba? lalo na Oo. pa nag-uusap nila. Di mo alam kung ikaw pala pinagchichismisan. Paano yung mga acting workshop naman? More on photoshoots muna kami Okay. as of now. Tapos, tutor sa Thai language. Kasi yun yung kailangan bago ka mag-workshop ng acting. At least basic, di ba? Para Kahit naman basic nakakapag-communicate ka kahit konti-konti. Yes po. And I'm sure umokay ka na. Mag-1 year ka na dun, di ba? Kailangan yung accent. Yung accent kailangan. Ay, mahirap. Mahirap. Pag iba accent mo, iba meaning. Hindi kasi. nila naiintindihan. Ah, Hindi. ganon. Ganon. So same words, ibang accent, Ibang iba ang tono, meaning. Iba meaning. Kaya mas maganda, mas okay yung accent. Okay. Misters of Filipinas is on its 10th year at ongoing ang kanilang screenings ngayon. Ano para sa'yo ang dapat nilang paghandaan to become like you? Yeah, lagi ko ina-advise sa mga candidates na gusto manalo international o lumaban internationally at i-represent yung Philippines is bukod sa mentally and spiritually ka prepared, dapat yung physically mo din eh. Oo. Kasi kung ilalaban mo yung Philippines internationally, dapat well-built ka. Parang 100%. Yun. Mahirap ba? Kasi 'di ba grabe pag nakikita ko yung mga pictures ng ibang mga Diyos ko, nakakapanghina, ang sexy. Kailangan Hindi ba eh. nakakaano, Dapat nakakawala total ng... package eh. So dapat confident ka sa sarili mo pag-apak mo pa lang dun, Sobrang no? confident dapat. Dapat wag ka ma-insecure sa mga co-candidates. Never ka mo. naman na-insecure, even for a day? May ganun naman talaga instances. Pero mas How did you malakas pa rin shrug it yung off? mindset ko. Sabi Okay. ko, kung magpapatalo ako sa insecurities ko, wala akong mapupunta. Sayang naman yung binahe Sayang, mo doon yeah. at yung Yung mga taong effort ko. naniniwala sa'yo, Totoo, diba? totoo. True! Okay, all throughout your pageant journey, your girlfriend or your fiancé is very supportive of you. How do you manage to secure her of your love and loyalty? Lalo ng LDR, ang layo. So lagi ko sa kanya sinasabi na, and alam niya naman, and naniniwala siya na loyal ako sa kanya. Since nung naging kami, until now, kahit nasa pageant industry ako, I'll make sure na loyal ako sa kanya. Kasi binigay niya yung tiwala sa akin ng 100%. So hindi ko pwedeng, alam mo na, I-break. yeah. Oo. Kasi mahirap pag na-break yung tiwala eh. Mahirap Mahirap naman nang talaga. ibalik, Mahirap no? na ibalik To sa gain- dati. To gain the trust. Tama. At sabihin mo, ginusto mo to. Ikaw nag-request nito. Huwag ganun, huwag ganun. Kung ano ako before, yun din ako. Sabi mo, now. gusto mo ako makita mag-pageant, di ba? Thank you for that. And on to our next segment, ang Dare the King. Let's see kung gaano kakatapang. Gaano nga ba katapang ang isang man hot star? Joby, game ka na ba? Game na game. Okay, game na game ka. Dare number 1, dahil ikaw ang man hot star, show my kumares your most hidden, hottest photo in your phone gallery. Yung nasa hidden album, ha? Pero natin ito meron, ha? Yung hindi basta-basta na-access. Oh! Pero ito yung pinaka-hottest ko eh, sa tingin ko lang. Okay. Sa paniniwala mo, pinaka-hottest. Grabe naman po talaga yan. Ganyan pa talaga. Yung nakatago sa damit, eto talaga yan. Ngayon hindi na. Tapos sa pageant ko. Grabe! Kaya nakabukas. Kaya pala yung mga polo nyo bukas-bukas, Ay, pabukas. ano? Ano sa tingin yung mga kumare? Comment na kayo kung agree ba kayo na yan yung pinaka-hottest niya. Dare number 2. You've been based in Thailand most of the time.
pakitaan mo naman kami ng kaunting introduction of yourself in Thai or any phrases na favorite mong gamitan in Thai. Sawadee Kap, Kun Jovi Bikilyo, Manastar International 2022. Kapun Kap. Teka lang, basic lang yun eh. Alam ko naman yun. Ano ba? May chika naman. Yung Okay. Yung halimbawa, where are you from? Like, can we go out tonight? Mga ganun. Para magamit namin ng mga kumare ko pag nasa bangko kami. You look cute. Nahirapan ko sa ganun. mag-compose pag yung walang Mahaba. satisfied. Yeah. Tapos, di ba nabanggit mo kanina, dapat mataas yung boses. Sobrang taas. Okay. sobrang taas. Sige, itry mo. Ganun. Sige na, itry mo na. Dali, para ano. Pakita natin talaga. Teka. Okay, so, Sawadee Kap, Pom Jovi Bikilyo, Kun Manastar International 2022. May kuntay, kalimutan ko, sorry. Okay lang yan. Wala naman tayo sa Yun stage, lang. no? Wala magbubu. Anong sinabi mo? Sabi ko, hello everyone. My name is Jovi Bikilyo, Manastar International 2022. I'm not Thai, but I'm a Filipino, ganun. Pero ikli lang nun ha. Maikli lang. Parang sinarot-sarot mo naman kami. Hindi. Pag may mga sentences, may iksi sa kanila. Okay. Sige na lang. May niwala lang ako Ayan. sa'yo. Ayan. Dahil wala akong source of Idea. confirmation. Dare number 3. Dahil sa Manhunt Star, balita namin, ginigroom talaga nila kayo para maging artista. Yes. I-test na natin ang actingan mo ngayon. Mag-prank call tayo. Kailangan mong may tawagan na close friend. Okay. Since may fiancé ka, sabihin mo, may nakilala kang bagong girl. Oo. Bilang ako yun. Tapos medyo sabihin mo, confused ka ngayon. Hindi ka makapag-decide kung sino talaga gusto mo. Sige, G. Game? Game. Okay, game. Ano sumagot, Sana sumagot. Loudspeaker, ha? Sumagot nga. 5. May ano? Tayo man. Nagalat lang Ikaw kayo ang kaibahan nun yan. Si Isay. Ha? Ikaw magparang hirit. Nabiso ko kan sa Rumbanggi. Tapos, kaibahan ko ngun yan. Si Isay. Taon mo daw advice, papaano ko kunin. Si Isay. Di ba pati araw ni Layla? Si Isay nga. Basta. Taon mo muna ang advice ko ano dapat ko gibuhon. Nabistado mo siya. Kan sa Dali Rumbanggi. mo nabistado. Dahil kang pagluwas ko last night. Namit ko sa bar. Gano'n. Tapos nagluwas lang kami nun yan. Tama ulit na nga niya akong Bicol at yan, or sa Aga. Get to know lang. Anong purpose mo? Ano purpose ko? Gusto ko lang makipagkilala, ganun. Pabisto. Sige lang. Charot lang. Ito pala. Hi! Si Kumaring MJ! Ubad ka. Nakubad ka pa dyan! Sabi mo okay lang? Ay? Bad ka. Bad ka. Sabihin ko pa, alam niya naman na yung ginagawa niya dapat. Malaki na siya, no? Alam mo na daw ginagawa mo. Ikaw na magdesisyon, bahala ka na. Thank you sa pag-answer. Salamat. In fairness, ano sa tingin nyo mga kumare, mag-rate naman kayo kung have ba or hindi have ang actingan ni Jovi. Natatawa ako. Natawa ka kasi. Kaya Kinat mo. Sorry. Nag-a-advise na siya sa'yo. Pero anyway, thank you for being game sa ating mga dare. And on to our next segment, ang Spill the Tea. Ito ang iyong final Q&A. Alam ko namang game na game ka sa mga Q&A na yan. Sanay ka na. Ito ang iyong question. Hindi ba kayo na-offend when fans of male pageants base their initial favorites sa palakihan ng bulge sa mga underwear pictorials nyo? Di ba naman, magtingin ng pictures, tapos parang zoom in, zoom out. Ito na yung favorite ko. Alam niyo mga kumare, ha? Paano kaya natin mababago ito? And what's your winning answer? Go! Based from my experience kasi, pala-post kami lalo na pag naka-trumps kami. Sa mga comment section, hindi na mawala yung, ay, parang panalo na to dahil sa sex nga, di ba? Mga ganyan. True! Pag maliit naman, parang, ay, ligwak, mga ganyan. Mga beke, di ba? Ano ba yung mga mare? Okay. Pero sabi ko,
ba't naman ako magpapa-apekto sa comment kung ano, Oo. whatever the size is. Sabi ko, ano na lang, kumbaga, respect na lang sa each candidate. Kung may padding sila or wala. Sanay gusto ka nila na sa mga nababasa mong ganun. It Sanay na, sanay na. It doesn't affect you anymore. Kasi hindi naman totoo yung mga nakikita nila sa Pero account. ano na lang advice mo sa kanila para hindi na yun yung maging basihan ng pagpipili ng mga Advice ko lang, supportahan. lalo na sa mga supporters ng mga male pageants? male pageants. Give respect na lang and sana maging wholesome sa pag-comment natin sa pictures ng bawat, kahit anong bikini pa, mapalalaki man, lalaki, babae, give respect na lang. Kasi mahirap din naman i-maintain yung katawan ng pagsasali ka ng pageant. And, di ba, the fact na nilalagay mo yung sarili mo dyan in Yeah. public consumption, hindi basta-basta, di Hindi ba? basta-basta talaga. Oo, na Hindi kailangan basta-basta. you have to be ready kung ano yung mga sasabihin nila and to really take yung Totoo. mga comments na syempre hindi natin talaga kontrolado yung mga sasabihin nila. Kaya, yes, be mindful. di ba? Thank you so much, Jovi, for being with us today. It's such an honor. And I'm sure honor na mapicturean mo ang isang chosa. Kaya, alam mo yan, kailangan mong, bilang ikaw ang first Manhunt star, picturean mo ko. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Thank you! Thank you. Kapkungka, thank you so much Thank mga you. mare! Ayan mga kumare, sana nag-enjoy kayo sa aming episode today with Jovi, ang ating first ever Manhunt Star International. Grabe talaga ang surprises of life, di ba? You will never know where it will take you. Kagaya nga ng nangyari kay Jovi, talaga namang may chance to join another pageant dahil request ng kanyang mahal sa buhay, ng kanyang fiancé, and see where it took him. It gave him another world of opportunities. Nakatira siya sa Thailand for a year at ngayon may chance pa siyang maging artista, learning a new language. Amazing. And I think minsan in life, it's okay to take little chances, to be a little bit aggressive or maging impulsive sa mga decision, and masusurprise ka na lang talaga kung saan ka dadalhin ng destiny mo. Sana nag-enjoy kayo, and kung may mga request kayo na gusto nyong i-guest namin dito sa The Secret Lounge, don't forget to comment that below. Papakinggan namin kayo. And also, don't forget to share our channel at subscribe na rin kayo. See you mga kumare!